Isinasagawa niyo ang Anak Bayan National Assembly sa Vancouver ngayon, bakit kayo nagtitipon? 1 milyon na Pilipino ang currently na nandito sa Canada at patuloy na dumadami ang Pilipino na umaalis sa Pilipinas. Um, as Filipino youth, mga kabataan, importante na aralin at mag-update tayo about sa mga na-experience nating mga issue mula sa Pilipinas, mula sa Canada dahil connected ito. So nagtitipon kami dito ngayon to learn syempre kung ano ba yung mga current issues na na-experience sa Pilipinas at ano din yung mga local issues na na-experience natin dito sa Canada. And yun ang goal namin dito sa Congress na mag-unite when it comes to the issues and also yung mag-launch ng mga political campaign para maipanalo yung karapatan natin dito as Filipino community na nandito sa Canada. Isa nga sa, malaking issue dito sa Canada is yung mga immigration issues. So, sa gitna ng mga pagbabago nga sa immigration, paano makakatulong ang advokasya ng mga kabataan sa pagtugon ng mga issue? The more na Filipinos ang nandito, the more tayo makakaharap ng mga issue. 'Di ba? Karamihan is yung international students, yung mga policy changes na 20 hours, 40 hours, patuloy na naghihirap yung mga Filipinos dito na ideally pumunta sila dito para for their own better future. Hindi nila alam kung ano yung expectation nila dito, 'di ba? Tapos yung karamihan na ng migrants dito, they're facing deportation, right? So, ito yung mga advocacy na kailangan nating ikampanya at ipanalo. Bakit mahalaga sa inyo na, maging informed sa politics ang mga kabataan? It is important for us na inform sa politics mula sa Pilipinas hanggang dito sa Canada para um, alam natin kung ano yung mga pinaglalaban natin at yung mga continuous na ipaglalaban natin. Youth tayo ngayon, pero tayo ang makaka-experience ng mga problema na ikakaharap natin maybe soon, years, di ba? Anong masasabi mo sa opinyon na masyado kayong bata para sa mga usaping politika? Yung mga issue natin na nasa school, um, palaging youth ang nandyan dahil tayo yung may energy as youth to fight for our own rights, to fight for our own um, advocacies, di ba? So, kung sasabihin man na masyadong bata, hindi naman mali yun. I mean, hindi naman, yes, bata kami, pero alam natin kung ano yung mga pinaglalaban natin. Para sa mga kabataan na interesadong mag-participate sa politika, saan sila pwedeng magsimula? When it comes to media, merong sa Vibe 105 is merong Radio Migrante, merong Omni News, merong bulatlat na pwedeng mahanap sa internet or alter media. So talagang reliant issues dahil lalo na critical ang media currently sa mga ganitong panahon, lalo na nakaharap tayo sa historical revisionism. So ayun yung mga outlet na I would recommend. And also as Anak Bayan, um, meron din kaming mga educational discussion. Bukod sa politika, anong mga mahalagang issue sa komunidad na maaring pag-usapan ng mga kabataan? Sa membro mismo ng mga Anak Bayan, mga issue na kinakaharap karamihan is yung iba is yung cultural identity nila na hindi nila alam kung saan kukuha ng history ng kung ano ba ang history mismo ng Pilipinas, yung mga ganong issue. Tapos meron ding mga issue na mga newcomer pupunta ng Canada at na-exploit dito sa Canada, iniisahan ng mga employer. And currently, as dumadami ang mga Pilipino dito sa Canada, napakamahal ng mga bilihin. So ito yung mga issue na pwede nating pag-usapan, pwede nating ikampanya para of course, sa future natin. Pagkatapos ng National Assembly, ano pang gusto niyong makita in terms of youth empowerment and involvement? What we want to accomplish from here or gusto pa namin makita is mas dumami pa ang mga politically conscious na kabataan dito sa Canada. At of course, para din i-connect ang issue mula sa Pilipinas at yung pagpunta natin dito sa Canada
we want to be able to stay firm na dapat ipaglaban yung karapatan ng mga Pilipino dito sa Canada at sa Pilipinas. So yun yung mga gusto naming makita as years go by. Ngayon nandito kami sa Congress, nagtitipon-tipon or nagtitipon para we can unite on politically. We are also gonna hold a protest at Vancouver City Hall to oppose the Marcos Jr. visit here in Canada. Maraming salamat, Micah. Yun lang ang mga tanong ko. Thank you for being here on Omni. Salamat din, Keisha. Salamat sa Omni News.